Okay, class. Good morning. So, paano po mag-upload ng ating project sa GitHub? So, una natin gagawin, download po natin yung Git Bash. No? Punta tayo sa Google, type natin Git Bash. Then, click natin yung downloads. Kung Windows ang gamit nyo, download for Windows. So, pag na-download natin yan, install lang natin. No, pagka na-install natin yan, magkakaroon tayo ng Git Bash console na tinatawag. So, pagka nag-right click tayo, after installing Git Bash, may lalabas na ganito, no? Open Git Bash here. So, ayun. Download Git Bash, then install Git Bash. After nun, mag-create po tayo ng GitHub account. So, after creating a GitHub account, create a new repository. So, ulit. So, dito po na, create new repository. After nun, i-specify po natin kung ano yung project name. No? Let's say test 2. Oops. Test app. So, yun yung ating repository name. Pwede natin siyang iset kung public or private. So, kung private, tayo lang makakakita nun and yung pinili nating collaborators. Kung public naman, visible sa public. Mag-add tayo ng readme. Then, create repository. So, kapag na-create natin yung repository, dadalhin tayo nun or i-redirect tayo dun sa ating repository page. Ngayon, class, paano ko po ilalagay yung aking yung ating project dito? So, pwede po dito sa add file. Then, upload files. Tapos, pwede tayong mag-upload ng ating project dyan. Na let's say ito. Ating Flask project. Highlight natin. Then, i-drag lang natin dito. Ayun. Oops, ayun. Sabi niya, that's a lot of files. Try uploading fewer than 100 at a time. So, yun lang yung problema dun sa function ng upload. Pag ginamit natin yung function ng upload, ayun, 100 at a time lang daw. Kadalasan kasi ang Flask project, it contains a lot of file na maliit yung MB niya pero napakadaming file. So, another approach doon, if hindi natin magamit yung upload files, punta tayo sa code. So, meron diyang option na HTTP, SSH, tsaka GitHub CLI. Yung link dito, copy natin, no? Copy. After copying the link, create po tayo ng new folder. Create tayo ng new folder dito, no? New folder. Let's say, clone from GitHub. So, open natin yan. Dun sa loob ng folder natin, right-click, open terminal. Oops, hindi pala open terminal. Sorry. Right-click, show more options if hindi nagpapakita yung Git Bash. Then, open Git Bash here. So, may lalabas dyan na Git Bash console. So, ang tatype natin dyan, git clone, tapos, yung kinapi natin na link. So, yung link na yan, galing yan dito, no?
dun sa ating repository page. Iko-clone natin kung ano man yung laman nito. So, ayun. Dun sa loob ng folder na kin-create natin, kinload natin yung anong kinload natin? Ito na. Kinload natin itong readme na to. Or yung laman ng ating repository, nandito siya. Tapos, merong na-create na .git hidden folder. Ngayon, class, dito po natin sa loob na to, ipe-paste yung ating project files. So, punta tayo dun sa ating project folder. Copy natin lahat yan. Copy. Paste. So, saan po ito? Ito po is, nandito sa kinreate nating bagong folder. Dun sa may kinload natin. .git. Doon natin ipe-paste. So, ngayon, after nating ma-paste yung project files natin dito, right-click tayo dito sa loob ng may .git, no? Tapos, show more option, git bash here. Ayan. Type natin git add dot. Ibig sabihin, i-add daw po natin lahat ng changes na nangyari sa folder na to. Yung changes kasi, ano yung changes na ginawa natin? Nagdagdag tayo ng files. So, yung changes na yon, mare-record yon dun sa loob ng files na nandito sa .git. So, .git add dot. Enter. Okay, ayun. Tapos na natin i-add. Next naman is to commit, no? Git commit -m added files. Enter. Ayun, tapos na din mag-commit. After nating ma-commit, i-push na natin yung ating files. Kung ano man yun nandito, ipupush natin dun sa online repository, which is ito. So, paano yung gagawin natin, no? Git push origin main. So, yung origin, eto siya. Yung main, eto siya, no? Ayun, main. Origin, ito po yung origin, ito yung main. No, kaya yung command, git push origin main. Then, enter. So, kapag po bagong install yung git bash nyo, baka manghingi siya ng username at password. So, i-enter nyo lang po doon is yung credentials nyo sa GitHub. So, ayun, natapos na yung ating pag-i-execute ng push. I-reload natin tong browser. Ayun. So, kung ano man yun nandito, na-push natin siya dito sa ating repository. So, ngayon, class, let's say, buksan natin yung VS Code. Oops. Ang magandang approach po doon is pagka magsisimula na tayo ng development, ang gawin natin, ang i-open natin sa VS Code is yung
yung nandun sa folder na kinreate natin na may clone, which is ano bang folder name nun? Cloned from GitHub. Ito. No, yung clone from GitHub. Open natin. Yan. Ito na lang yung folder na lagi natin gamitin. Then let's say for example, nagbago ako ng files dito. Let's say, dinilit ko siya. Tapos nagdagdag ako ng bago. Hello world. Then sinave ko yung changes na yan. Pwede akong pumunta sa terminal. New terminal. Tapos, type ko lang dyan, git add. Tapos git commit /m changed readme.txt. After nating ma-add, after nating mag-commit, git push origin main. Ayun, successful. So kapag ginawa natin yung git push origin main, yung binago natin na to, 'di ba? Yung kanina ang value niyan ay eto. Tapos nung sinave natin siya, eto na yung laman. Pag tiningnan natin sa repository, reload natin, itong readme.txt dito, nagbago na rin yung laman. So, ganun po yun, no? Pag pinupush natin, or kino-commit natin yung change, then pinupush natin, yung nasa online repository, na-update din. So, ganun lang po mag-update ng ating online repository, no? Git add, diba? Git add commit /m, tapos description, then git push origin main.